Another dinner time, pero this time nasa bahay lang kami. Tinanong ako ni Jowa kung ano bang ilalagay niyang pangalan sa ginagawa niyang Facebook page kay Tyrone. So sabi ko, Tyrone Fowler, para parehas rin ni Tyrone niya. Gusto ko sana kasi Tyrone Fowler, para Tyrone niya Fowler, Tyrone Fowler. Tapos sabi ko, di ba Flores yung apelido niya? Dapat yun na lang. Di, hindi na sila parehas si Tyrone niya. Pero, ikaw pa bahala, Jowa. Tapos, tumingin ako kay Tyrone niya. Naglambing ako. Sabi ko sa kanya, di ba anak, magiging Flores ka rin naman one day? Magiging Flores din naman tayo. Lahat. Tapos biglang sumagot si Tyrone niya na, pag-iisipan ko po muna. Kasi okay na po kami ni tatay eh. Ayaw niya naman. Ayaw na pala na. Sobrang nasyak ako. Kasi sobrang sakit noon para kay Vince. Dahil si Tyrone niya mismo ang taon na nagbebeg na palitan ang kanyang apelido na gusto na niya maging Flores. At lagi kami nagsasabi na, Tyrone niya, baka dala ka lang ng emosyon mo, baka sagalit mo lang yan, darating ang panahon na magiging okay din ang lahat. Baka padalos-dalos ka lang. Wala naman po akong intensyon na masaktan po yung daddy ko. Sinabi ko lang po kung ano po yung nafe-feel ko. Valid naman yung nararamdaman ni Tyrone niya. Valid na bata pa siya. At sa parte ng growth niya, ay parte nun na magbabago pa siya ng desisyon sa buhay. Valid yun. Inuulit ko, kami pa nga nangungulit sa kanya na, anak, tatay mo yan, baka gusto mong ibigay yan sa kanya bilang siya na nagbigay ng buhay sa'yo, may sustento man o wala, pero dahil buhay ka at dahil yun sa kanya, i-honor mo yung buhay mo sa kanya na thankful ka. Kasi kung walang siya, walang ikaw. So, apelido niya, i-honor mo, dalihin mo. Pero lagi niya sinasabi na nahasaktan daw kasi siya, kasi sa school nila, ang tawagan daw kasi is surname. So, every time na tinatawag siya sa surname niya, nasaktan siya. Lagi talaga siya nakikiusap doon sa akin, tsaka kay Vince, na gusto niya nga magpalit ng apelido. Siguro nakalimutan niya na yung mga ilang taon na yon. Kasi hindi naman lahat naalala niya, siyempre bata pa. Pero paulit-ulit namin na pag-usapan, paulit-ulit siyang umiyak sa akin, lalo na sa akin. Marami kami moments together na nagkikwentuhan kami. Tapos nasasad ako kasi hindi ko mabigay agad-agad. Ayoko ding maging impulsive. Pero ilang beses siyang umiyak na gusto niya maging Flores. Napapressure din ako noon kasi hindi kami kasal, di ba? Hindi rin ako sigurado pa. Gusto pang subukan nun si Vince. Yung mga ganun kayong moment ang hirap. Valid naman. Kaso sana, hindi niya yun sinabi sa harap ng tao na palaging present. Kasi masakit yun. Yung pakiramdam na siya yung laging puyat, mag-atid sundo sa school. Pag may program, mag-aasikaso, matataranta para sa kanya. Yung araw-araw, na kung ano kailangan niya, kung saan siya nalilito, na nagkukwento siya sa daddy niya, araw-araw ng mga nangyari sa kanya sa school, may positive, may negative, may tumatawa, may umiiyak, iba-iba. Tapos sasabihin mo lang na pag-iisipan ko pa kasi okay na kami ng... Kumbaga, masakit yun. Valid ang feelings pero sana wag maging komportable na sakta mo yung tao ng harapan. Sana hindi ka nun. Then, umakit na lang si Tyrone niya. Kalmado naman lang si Jowa. May pinanood sa aking video si Jowa. Habang pinapanood ko siya, hindi ko na napigilan yung emosyon ko. Bakit naging okay na sila? Wala na ako. Kami na sa bako nagkulang mo. Hindi siya 13, hindi siya dalaga. Baby pa siya. Baby pa siya eh. Tinatatak niya sa utak niya. Teenager na siya eh. Kung maniwala ka sa akin.
Kailangan po kumalma ka na po. Dahil talaga pag nag-transition pati teenage years, magalang magsalita ng isip. Ikaw ba nang 30 years old ka, diba? Magalang isip, magalang ano. Pero masyado kasi maaga to. Kasi mo isip ng ganun. Tumang ka sa akin. Tumang ka sa akin. Tigilan mo, nanginginig ka na. Hindi po. Baka di ba ang partner? Sabi nila yan ang priority mo, yan ang kakampi mo. Kasi eventually, ang mga anak natin iiwanan tayo. Hindi pa ako ready. Opo, hindi ka ready. Hindi din naman ano yun eh. Hindi din naman mangyayari. Okay? Kilala ko kasi nagbabahabol lang yun. Yung sinabi niya 30 years old ka, nagbabahabol lang yun. So gusto mo naman maghabol? Hindi. Kailangan, pero naintindihan kita. Hindi kasi siya ganun mo eh. Hindi siya ganun eh. Bigla niya akong tatablay ng ganun eh. Pili pa kasi siya eh. Kaya magulo isip na. Naiintindihan ko. Pero alam mo, minsan kasi, kailangan din kasi ano yung si Tyronia na, alam mo yun, kausapin mo na, bigyan ng space. Alam mo po, natatakot ako pag binigyan ko ng space mga pasanay. Hindi ba siya masanay? Hindi. Okay po. Hindi ka lang niya basta lover. Huwag mo kalimutan na ano ka rin niya. Hindi po alam. Magulang. Opo. Magulang. Hindi ba magulang naman ganun? Hindi, ang magulang, tumingin ka sa akin. Ang magulang at nagtutulong ng bata. Pero ikaw yung tuwa. Hindi. There are times that you have to be tough also. Ang tawag ng tough Yan love. namin yung moment na nagiging tama ko pero ikaw nag-amol. Hindi, like ka nag-humble. Ano ba dapat kong gawin? Ano ba dapat kong gawin? Maging magulang ka, huwag mong damdamin yung sinabi ng isip bata. Be mature enough, hindi yung magiging immature ka yung dadamdamin mo yung sinabi niya. Hindi ko naman tinadamdam kanina ba eh. Hindi, dinadamdam mo. Kaya naiyak ka na eh. Isakman lang ako. Kaya nga, dinadamdam mo ba? Hindi ba? So mali ba yung nararamdaman ko? Gusto ko maintindihan. Validate ka ba? Gusto ko lang din makinig sa'yo. I'm just working all day. All day po akong working, pero valid ka po. Okay? Kasi ba, parang naitapera kasi ako. Hindi na okay naman. Nagiging okay naman na kami ng tatay ko. Hindi ko mabagets kanina. Ang sabi ko, ano bang masakit nun? Kasi habang tumatagal na ako po ako dito, narinig ko masakit ka. Magulang ka din. Kailangan pag may maling pagiging insensitive yung pinapakita niya or nananakit siya na wala siyang pakialam ganyan, kailangan tuturuan mo lang din ang leksyon. Pero yung dadamdamin, tuturuan mo lang siya ng proper, valid din yung feelings ni Tyronia. Kapag kasi nakita niya, tama yan, hindi ka umiyak sa harap niya or what. Kasi pag umiyak ka, magiging invalid na yung feelings niya kasi umiyak ka niya. Diba? Hindi nga yung nangyayari sa akin. Yes. Kaya ngayon, sinasabi ko lang sa'yo, valid din siya na yun yung nasa utak niya, pero hindi niya dapat yung sinabi sa'yo. Kasi after all, hindi siya dapat gano'n ka-insensitive. Pero you have to mature. As a parent, hindi as a tao lang, as a parent. As a parent, hindi mo parang damdamin na sinasabi na isang bata, kaka-13 pa lang. Pag pinatulan mo ang bata, yung pang-aasar, kumbaga naging pikod ka, ikaw ay isip bata din. Hindi mo ito pwede sasabayan kasi parent ka. Kaya nasa ka dinadata mo eh. Hindi mo naman ako tulungan niya. Yeah. Pero napapansin mo yung signs, yung pagiging ganito niya sa'yo, pagiging distant, pagiging ganito, dahil sa feel niya okay na sila ng tatay niya or what, let her. Diba sabi ko sa'yo, kung may mananakit, may gaganti, may mangiiwan sa atin, let them. Diba? 2 words, napaka-powerful na diba? Let them. Anong masunod yun? Let them see. Kung ano nawala sa kanila. O, let them learn. Kung anong hinahanap nila na sa labas. O kung ano man. O, let them realize kung ano ba yung decision dapat para sa utak nila or something. So, hindi maalala sa'yo 3 years ka pa lang kung naging talaga niya. Literal na dati ha. 13 years ka lang buhay niya. Talagang paghihirapan mo din talaga din kung gusto mo yun. Alam mo, ito ka ito kasi. Hindi ko alam kung makakatulong itong story ko ha. Ay, bagsak mo. Dito related kay Tyronia. Life ko to. Okay. Kung bakit alam ko sa sarili ko na makaka-realize din niya, lalo na as a babae, na hindi mo maiintindihan. Okay, hindi mo maiintindihan kasi babae ako. Nagkaroon ako ng thought for
sinabi kay Tayo? Ano kasi ang thought ako? Yung first kong naging boyfriend. Kasi, okay siya, mabait siya, kaya siya ikaw, pag may gusto ako, talaga mag-iipon yan. Surprise ako ng mga regalo, mga cute. Yung nauso pa yung mga lumansik, yung mga ganyan. Hatid sundo ako. Kung nagalit ako, lagi lang ako makakabulin. Nagagalit ako sa mga malaking bagay. Hinahabol na lang ako. Sobrang pinalaki niya yung ulo ko. Tumating ako sa point na naglipat ako malapit sa bahay nila. Naglipat ako sa bahay malapit sa kanila. Kasi hinahabol ko siya. So gets mo, naghabol na ako. Naghabol na ako ng talong bakit kasi may nang-agaw sa kanya. So pag-graduate namin ng high school, napunta siya sa Lyceum. Ako nagtatrabaho sa Showtime kasi wala ako pang baaral. Inagaw siya sa akin. Eh, may kotse na siya. So hinabol ko siya. So nung hinabol ko siya, ano nangyari? Nawinba ko siya. Pero after that, pa din ang ulo ko. Kasi sobrang kaya talaga makukuha ko ito. Doon nag-aaral ko sa school niya ng panahon na yan. Kasi binantayan ko din siya. Gusto ko din panahon. Quezon City po ang ABCBN. Nag-rent ako sa bandang Makati. Sa bandang Malibay para sa kanya. Tapos alam mo ginawa ko. Sa sobrang lumaki ang ulo ko na lagi akong makakahanap ng katulad ng lalaking to. Naghamon ako sa kanya ng open relationship. Kasi sobrang dami nililigaw sa akin. Like, minsan pag hindi siya pwede, kasi may klase siya, napapatid ako sa mga manliligaw sa akin. Pero walang kisa, walang relasyon, walang cheating. Talagang napapaligaw lang ako. Kasi naman ko siya ng open relationship. Tapos nung minaman ko siya ng open relationship, bigla na lang one day, pumunta siya sa bahay. Sabi ko, basta ka na ako, tumataba ka. Sabi ko sa kanya, naloy ko, nagsabi niya, ano kasi, yung nililigawan ko, malapit niya na ako sa butik. Actually, may halos kami na. Parang pinaka-official na lang, pero kami na. Parang gano'n. Binawan niya, kami na. Parang birusa ng malamig na tubig. Kasi sobrang in-enjoy ko yung life ko. Ang dami ko maliligaw. Kailangan ihatid ako neto. Kailangan libre ako neto. Kailangan kausapin ako neto. Yung mga panahon na pag hindi siya available. Na minsan available din yung partner ko na yun. Tapos tinatanggap ko pala attention sa iba. Okay na, may iba naman yun. Sa nakakilig kasi lagi bago. The point is, ang laki ng ulo ko. Hanggang sa para akong binuhusan ng malamig na tubig kasi meron na ba. Tapos sabi ko, alam mo, nangyayari na sa amin. Yung mga bandang yun, nangyayari sa amin. Kahit sinabi niya meron na sila, nangyayari pa rin sa akin. Nagkasagutan na sila, pupunta rin pa rin siya sa bahay, nangyayari pa rin sa amin. Pero yung ulit na nangyayari na sa amin, yun yung nitato ako. Tapos sinabi niya sa akin na mahal ko lang siya. So, itong babae ito, simple lang, hindi siya naghahanap ng iba. Ako lang yung gusto niya. Lagi na akong diadala ng pagkain sa school, araw-araw, kaya tumataba siya. Ano lang ginawa ko? Dahil nga sa raya ko, hindi nagkabol. Hinayaan ko siyang umalis ko. Sige, doon ka na. Okay. Kasi nga akala ko lagi ako makakahanap ng lalaki na katulad niya. Kasi hinayaan ko siyang mawala. Nagkaroon ako ng sumunod na jowa. Sumunod ng jowa, alam mo yan. Papasok ako sa Showtime, kinakwenta sa'yo ng Tito Mary Feliciano, di ba? E bugbog ako sa mukha, bugbugan kami yung partner ko niyo. Hanggang sa nagkaroon ako ng iba't ibang partner, hanggang sa maraming beses, sa lahat ng breakups ko, sa lahat ng failure ng relasyon ko, kaya lahat, lagi ako may gano'n ng, ay, hindi na pala ako makahanap ng katulad niya. Kasi siya na lang nag-standard ko ng pagiging partner. As in, sobrang desisyon, sinasali niya ako, kaibigan ko, pamilya niya, ginagawa niya ang family ko din. Kanya, akin din. Minsan, akin lang yan. Sa'yo lang, kahit akin yan. Ganun siya. So, pag may mga failed akong relationship, hindi na talaga ako makakawat ng katulad mo. Pero happy ako. Bakit? Kasi sila na eh. So, anak ba sila? May kong balita. May anak ko sila, happy sila. Hanggang sa dumating ka. Diba? Kaya sobrang sinusubukan kita kung una, kung paano ka
ko sa'yo na appreciate ko yan. Alam mo yan, di ba? Kaya ako may ganito kami talk kay Tyronia. Hindi ba anak ko si Tyronia, hindi kita poprotektahan. Na Tyronia, you are also hurting your daddy. Kaya and the reason kung bakit siya may daddy. Sana sa part na to, hindi ka maano sa akin, Wana. Kinakalaban ko sa Tyronia, no. Pinagsabihan ko siya. Kaya gusto ko magkaroon tayo ng tough love sa kanya. Kasi nasasaktan din ako na nakikita ko na nasasaktan, Wa. At kung magkakaroon ako ng thought ka, kung naghiwala tayo, ikaw yun. Kasi ang hinahanap ko lang, sa totoo lang, sa partner, yung standard na katulad niya, hindi ba mas nilampasan mo? Kasi yun, yung inawak-outan ako. May times na ganyan po nabubuna. Pag nabubunot ka. Pero ikaw never mo akong inawak-outan, di ba? Ayoko kasi na umaalis eh. Oo. Kasi nga diba sabi mo, ang solusyon ba tayo pwede? So I'm just saying, Jowa, pwedeng mag-iba at magkakaroon ng realization sa babae, hindi ng lalaki. Iniisip ko lang ako na-realize na tayo niya 16 na siya, 18 na siya. Mas lalo hindi na ako pwede ganun. Jowa, pagkasama tayo sa isang bahay, we always have chance sa bawat isa sa araw-araw. Alam ko. Okay? Ayaw mo masyadong naglamin mo. Kasi ayoko na ibang anak ng babae. Lagi ko sinasabi sa'yo, di ba? Sana ako na lang yung kasama ni Tyronia ng baby siya. Iyanap ko lang yung binilis na lang ako sa kids kasi ever since bata ako, pangarap ko magkanap ng babae na inalik ka daw sa pisngi. Yun lang yung request ko, Albert, na laging sipiling ko. Pagmamahal yun, walang mali siya yun. Tangin na mamatay na ako. Alam mo Hindi naman. ko ginagamit yung term na mamatay, pero mamatay na ako. Alam ng Panginoon Diyos yan. Sobrang nakapektuhan lang ako kagabi. Kasi ang casual na lang din diniliver. Pero tatanggapin ko. Tanggap lang. Pero deep inside ko siya sa isip at puso ni Tyronia, inalam ko sini. Nagpapahabol lang yun. Pero hindi mo din kilala at alam kung ano yung mangyayari. Kung ano yung marirealize niya, Wa. Di ba po? Tulad ng ako, isipin mo, after all, may breakups, may relationships, nainab ako na sobra-sobra. Nagkaanak ako at lahat, may ganun akong realization. Di tayo niya din. At paiba-iba ang isip ng bata. Sinabi ko na yan sa'yo. Alam ko Okay lang yun, drawing lang tayo sa parent. Hindi ko lang alam bakit ngayon. May marirealize din yan. At sinasabi ko lang din sa'yo, kaya ako siya napagsabihan ng ganyan kasi nga, that's wrong. Sabihin mo yung sa harap ng tao. Bilang ate, nandito ako para kay Vicente para bigyan siya ng advice. Masakit sa part niya na syempre pagkatapos na maging okay ni Tyronia at saka ng tatay niya, naging ganyan na siya kay Vince. Ang dami ko rin nabalitaan na nagmamaldita siya kay Vince, tapos yung isa suyo ng suyo, kahit siya yung mali. Kaya nag-advise ako sa kanya na kailangan tanggapin niya na kasi mahirap talaga maging stepfather. Masakit. Ako nga, nasaktan ako. Hiram ako ng hiram ng mga bata eh. Pilit ko maging ina sa marami kong pamangkin. Ang ending, yung mga nanay yung bida. Ngayon, magiging bida na rin ako. Ayaw pa ako. Humingi po ako ng pasensya kay Dade kasi naging komportable ako magsabi ng mga bagay na ikakasakit ang feelings niya. Na sana dineliver ko ng maayos, pero nag-rebuild po ulit kami ng family na mas maging stronger po kami at mas closer. Kumakain po kami sa labas, yung masarap. Grabe, ang sarap-sarap po talaga. Ang saya-saya ko. Tapos kinabukasan po, dinner po ulit kami. Tapos po, sound trip naman po kami sa kotse.